Ayan, nakita nyo, may ano, may pula, ibig sabihin indicator na check engine yan. So check natin ngayon kung ano yung ano yung problema. Okay, so tara, pag-usapan natin guys. Yung ano dyan guys, yung fan. So grounded na yan, automatic yan sira yung ano yan, yung kanyang tawag dyan, yung kanyang fan. So kailangan palitan yun. Circuit bank 1 malfunction. Itong code na P2C08E3, tsaka isang throttle position. So ito yung problema guys. Ito yung ano, yung code ng P208. So ito siya, ibig sabihin mayroon siya natawag na ano, open yung kanyang ano, radiator fan. So may problema, nakita niyo naman, open circuit na yan. So talagang lalabas talaga yung check engine, mag-code talaga yan kasi may problema yung ano, dahil yung TPS niya may problema na to. Kasi narat-attack. Yun. So nakita nyo, nawala na yung code, pero dahil nawala yung code, okay, pagpalang araw guys. So another basic pointers tutorials na naman tayo. So pag-uusapan natin ngayon na nagkaroon doon ng check engine. Ito pala yung una kong tinira, yung anti-thief tsaka yung kanyang immobilizer. So paano ko ginawang binaypass ko. Ngayon lumabas na naman yung code na check engine nya. So samahan nyo ko sa basic pointers guys kung paano natin ituturo sa inyo step by step kung ano yung code na yun. Although hindi natin ma-fix, pero at least makita nyo lang kung paano ko tinira at paano natin natanggal yung code. At least malaking tulong na yun sa atin. So tara, let's start, let's go. Pasok! So, yung engine scanner natin na 18,000 guys na binili natin para sa ating content at tulong sa mga nag-i-start pa lang mag-DIY. So install ko muna, then balik tayo. Okay, so ito yung location guys ng DLC. Okay, so start na natin. Ayan na, nakaset up na tayo guys. So at yan, para makita nyo talaga kung ano yung problema. So start na natin. Okay, on lang tayo. Yan, iingay siya, toot. So lumabas yung check engine. Okay, so ngayon ang gawin natin is yan, magda-diagnose tayo. So America, ang Ford is America eh. So America tayo. Para makita nyo yung basic pointers tutorial. So automatically search or manually search. Try natin ang manually search guys. So D-Max, pag hindi lumabas yung ano dito, focus. Eco. Walang focus. Ayun, focus. Ayun. Sunod is ilagay natin 1.6. Tapos Duratec Sigma. Okay, so tuskan tayo. Check natin guys. Parang malabo, may ilaw. Yan, may ilaw. Medyo matagal nga lang ito. Auxiliary heater control module. Okay, ABS na okay. So yes tayo guys. Check natin kung ano problema ng ano. Sige Brad, taod na. Oh, yung mga mechanism niya. Medyo matagal nga lang siya dahil ano. Ilan yung mga bolt niya boss? Ilan yung mga bolt niya? Ilan yung mga bolt? Kurang tanggal naman daan. Hindi, kita yung tanggal. Ha? Tanggal na ba daan na? Tanggal naman daan. Tanggal na no? Hindi mo kita nagtanggal na battery. Tanggal na. Tama. Ang atong itanggal diya ang kuan lang man ang katong intake.
mo. Tanggalan na, wala na. Sige, pangitayan na nagkuhan, bolt diya. Auto scan tayo guys, lagi tayo mag-auto scan para hindi na tayo magmano-mano. Pwede mo siyang i-manual, pero mas maganda kasi tulad dito, hindi din alam yung model nito, anong klaseng Ford ito, Focus ba to o Ford Z-Max. So hindi natin alam kung ang gagawin natin. Hayaan natin si tawag niyan, si engine scanner na mag-detect kung paano niya hahanapin yung mga fault code. So makikita nyo dito ECU, yan ibig sabihin yun yung binabasa niya, dalawa na tatlo nabasa. So yung DTC, yan yung diagnostic trouble code. Ito yung mga code guys, meron siyang 7 nakita. Okay, so ini-scan niya automatically is by percentage, 50% na yun na-scan niya. Maraming marami siyang problema. Siyam na yung kanyang code. So pag gagamit niya nito, basic pointers lang din sa akin. Hindi na ako nagmamanual guys, ginagawa ko na lang, ina-automatic ko na lang siya para siya na bahala mag-research. So yun yung kinaganda nito. Pero abangan nyo pa rin yung isa kong scanner, nag-order din ako nun guys. Abangan nyo yung isa, things to siguro bibilin ko o kundi yung isa. Either yung isa yung Autel, check natin yan. So saan tayo titira? Dito tayo. So ayan na, so 16, ang dami, kita nyo, ayan o, 16 yung code, super dami guys, ayan 16. So ang gagawin natin dyan is check natin dito kung saan yung natin. ABS, wala na problema. Electronic module, generating powertrain, dito tayo sa powertrain, dalawa. Ito titingnan natin kung ano to. So read DTC. Ang ginawa natin as K on, engine on. Okay, pag KOR, ibig sabihin K on, engine run, nag-idling siya. So dito tayo sa KOE on. So okay, yan, okay tayo. So fan system component error. So may problema yung dyan guys, yung fan. So grounded na yan. Automatic yan, sira yung niyan, yung kanyang tawag diyan, yung kanyang fan. So kailangan palitan yun. Circuit bank 1 malfunction. Itong code na P2C08E3. Tsaka isang throttle position sensor switch D circuit low input. So yung sensor niya guys sa kanyang sensor switch D circuit low input, ibig sabihin dun sa throttle position sensor may problema rin dun. Marami problema nito. Okay, so mag-view at mag-generate report tayo guys para makita nyo kung ano mangyayari. Ayan, so naka-indicate agad yung CarSlink TV natin. Ayan, lalabas na yan. So may address, may naka-set up na yan guys. So ito na yung code nya. Ayan. So ito yung code na titirahin natin. Yun. Okay, so throttle position sensor switch D circuit low input. May na yung kuryente nito. IMRC circuit bank 1 circuit malfunction, and then yung fan system component error. Okay, so yun ang ayusin natin. So tara, yun tayo guys para makita na natin. Ang gawin natin ito, o babak na tayo, natin, hindi na tayo magpapalit ng kasi nga tawag yan yung fan at saka yung i-erase lang natin guys. Erase lang tayo. Clear DTC. Ignition on and off. Ignition on and off. Okay, so ayan na. Nag-erase na successfully yung yung mga code niya. Okay, so okay na tayo. Okay, so tara, let's go tayo guys. Back na tayo. Okay. So check natin yung ngayon. Check natin yung problema dun sa loob. Sa labas. Tara, let's go. Sige. Maura mo lang. Maura na eh. Okay. Okay. So ito yung problema guys. Ito yung yung code ng P200A.
So ito siya, ibig sabihin mayroon siya natawag na open yung kanyang intake fold, o yung kanyang natawag na intake sa kanyang dito. O yan, pinaka supply ng hangin sa breather. So gumula dito, ibig sabihin open lang siya. So dapat niyan nakasalpak talaga to. So ibig sabihin may leaking siya, yun yung code niya lumalabas. Tapos yung isa naman, yung kanya ng mga TP, yung TP sensor is ito naman yung problema. Okay, so may kita nyo, may tape na yan. So ibig sabihin may problema na yung either socket nya o yung mismo assembly. So yun ang problema naman ito kung bakit lumalabas yung ganyang code. Pangatlo naman, yung kanya namang kita nyo naman yan ayan o. So ito naman yung isang code na lumalabas sa kanyang sa isa, yung sa kanyang radiator fan. So may problema, nakita nyo naman, open circuit na yan. So talagang lalabas talaga yung check engine, mag-code talaga yun kasi may problema yung kanyang motor. Okay, so yun ang mga problema guys. So ang problema ito ngayon dahil walang budget yung mayari. So ang gagawin talaga nito is yun nga, no money, no parts, no fix. So hindi natin ma-fix guys kasi wala pang budget yung mayari niyan. So at least nakuha nyo yung basic pointers kung paano siya tinira. So ginawa natin, hindi clear lang natin yun. Although mawala man yung kanyang check engine, kung babalik man lang, at least nakita nyo yung basic pointers kung paano siya tinira. Okay, so sige, kibit na natin guys, tapos check natin afterwards kung ano mangyayari. So tara, ang ating mirador Brad, shout out. Yan mga parang wala lang parang hindi nakasunog just nakuha nyo yung basic pointers. Okay, so sige, kibit muna namin guys para makita nyo kung paano namin tinira. Napapansin nyo yung andar kanina pero medyo magbabago dahil yung TPS nya may problema na to. Kasi narat attack ito kaya nangyari nito, yung wiring system nito may problema, naglo-low input circuit. Ibig sabihin mahina yung supply. Ibig sabihin guys, may problema yung kanyang wire. Tapos naapektuhan yun dahil okay na yung wire nya, naayos na natin. Problema naman, ito naman bumigay ito. Kaya yung throttle position nya nagbabago-bago, hindi agad makaayos ng tira. So magpapalit sila ng ganito o either assembly. Parang assembly to guys. Assembly nga. Patay. Assembly nga ang bibilhin. Assembly ganito. Pero pwede man ito linisan. Pero yun nga, mahirap. Yun ang problema talaga. So kabit na natin afterwards. Tingnan natin kung ano mangyayari sa tira natin. Okay. Okay, so nakabit na natin guys. Yun na lang. So tara. Pandalin na natin. Let's go. Wala nang okay na? So tara. Pandali na natin guys. Okay. Okay, start. Yun. So nakita nyo, nawala na yung code. Pero dahil nawala yung code, hindi tayo matutuwa kasi bakit hindi natin naayos yung tawag yan, yung sistema doon sa harapan. Kasi in-erase lang natin sila Okay, so yun nga, nawala naman yung code pero problema nga is tawag niyan yung mga code na lumabas hindi natin na-address kasi nga yung budget na mayari. Pero sa ibang unit kasi guys, pag may binibentang mga unit, ganyan ginagawa. Check mo na yung mga code, tapos pagkatapos i-delete nila yun, tawag yan, i-decode mga ganun. So mangyayari, mawawala na siya. So akala mo okay lang pero may mga previous, may mga may mga history ng mga fault code. Okay, so yun yung mga basic pointers guys. So maraming salamat sa inyong lahat. So God bless sa inyong lahat guys. Tanong lang kayo, tawag niyan, comment lang kayo sa akin FB page sa Carsling TV. Tapos sasagutin ko yung mga comment nyo doon, mga katanungan nyo guys. Sagutin natin yan through voice message. Okay, so please share my video and then shout out sa ating lahat. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Okay. Alright. Stupid da 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 da.
Na 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 na.